Jesus came to the place. He looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down. For today I must stay at your house. And my preaching this morning is entitled Zacchaeus, make haste and come down. Make haste and come down. Okay? Yan po natin ang ating mga ulo. Bless it every one of us, okay? Anoint the Lord. It's worthy to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Guide me through your Holy Spirit and speak to us, Lord, through your word. Bless your people, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay? At makakapunan po kayo. Zacchaeus is a Hebrew name. Okay? At isang mapagpalang umaga po dahil maraming Zacchaeus ngayon sa panahon natin ngayon. Mag-aralan po natin ang katangian ni Zacchaeus. Okay? At ang katangian po niyan, hindi po ang verse 1 po, ang sabi po ron, and the Lord Jesus Christ entered. Okay? And in Jericho. Dumaan po siya. Kasi from Jerusalem to Jericho is 29 kilometers. Naalala niyo po dyan? Dyan yung dinaanan ng pare at yung Levita, yung nakahantusay. Sa Jericho po yun because yung Jericho today is at the range. Currently is 29 kilometers, mga wilderness, mga desert, no? During that time. Kaya yung mga robbers, nandyan po, nakabang po sila. Kaya doon po, in the book of Matthew, who is your neighbor? Yan po. Kaya makita po natin yung lugar sa Jericho. And dito po, sa verse 1, did Jesus enter and pass through Jericho? Meron kasi siyang mission. While it is day. Take note, while it is day. Ang sabi ng Lord, kaya sinasamantala niya po yung pagkakataon na mag-ministry. Because 3.5 years lang po yung ministry niya. So, sinabi po sa gospel po, sa book of Matthew, Mark, Luke, and John, na he entered into the Galilee cities and towns. Talagang humahayo po siya, kahit gaano kalayo. At tinaanan niya itong Jericho. Even blind Bartimaeus, no? Diyan sa Jericho po sila, sa daanan lang. Dinadaanan lang po sila, kaya sumisigaw po sila, Panginoon, the Son of David, have mercy on us. Have mercy on me. Kaya makikita po natin yan. Verse 2 po. Verse 2. Ngayon, now, behold, there was a man named Zacchaeus. Si Zacchaeus po, ang kanyang katangian ay chief tax collector. Chief tax collector. Pag sinabing hepe ka, ano rango mo, private? Hepe nga eh. Pinuno. And he was rich. He was rich. Anyaman. Tindi. Marami sa case ngayon. Sabi ko sa inyo eh. Maraming leader ngayon. Kung nakaatang sa'yo yung isang type departamento ka, leader ka. Kaya dito po, si Zacchaeus po ay isang tax collector. Kilala siya sa lipunan. Pero titingnan po natin, mayaman po si Zacchaeus. Walang pangangailangan si Zacchaeus. Mayaman po siya. And in verse 3, he is trying to see Jesus, to meet who Jesus was. Ang kanyang layunin lang ay makilala si Jesus. Wala siyang karamdaman. Hindi siya nila ng demonyo. Hindi kagaya ng iba, talaga may kailangan sa ating Panginoon. Ang kailangan niya lang, hindi lang niya dapat makita, kundi makilala who Jesus was. Kaya itong mga mayayaman nating mga kababayan, kagaya ka dapat ni Zacchaeus. At ang matindi pa, dahil po siya ay gusto niyang makita si Jesus Christ, dahil sa crowd, dahil sa dami ng tao, dahil pandak po siya, he is a little man, he is a short in stature, kaya wala siyang makita. Kaya ginawa niya, he ran ahead and go to the
sycamore tree, he climbed. Pero pinuno ka na, nakita ka na ng parang unggoy na pinuno. Pinuno, tax collector. Kaya mo? Jeep yun. Pero nais niya makita talaga si Jesus. Pero may problema siya, mayaman siya, may position siya sa gobyerno. Ang problema, pandak. Di ba aling pandak basta may pera? May utang. Hindi ka gawin pinuno yan na brainless. Amen? Kaya hanga sa kanyang Roman government. Kasi Hudyo po ito eh. Taga-kolekta po yan. Oo, kaya ang iniisip ng mga tao sa kanya, alam niyo naman, pag-kolektor, kahit na nangungulikta ng tama, ang iniisip ng tao, hindi tama. Pero mas marami yung hindi tama sa panahon natin ngayon. Amen? Pero nung panahon po nila, siyempre, kahit na paano may background siya. Hudyo siya eh. Hindi siya nagdaraya yan. Pag Hudyo ka, may fear of ganun ka. Pero kahit na ganun pa man, sinikap niya pa rin na makita at makilala ng lubusan si Jesus Christ. Pero mo, pumunta siya sa puno. Ano sabi ron? Maliit siya eh. Pandak siya eh. Verse 4. Ano ginawa niya? So, he ran ahead from the crowd. Kasi wala siyang nakikita. Kaya ang sabi niya, climb up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. What is a sycamore tree? The sycamore tree is lower than fig tree. Parang fig tree po yan, pero mas mababa siyang uri. Yan ang sycamore tree. Hindi siya tinapansin. Doon siya umakyat. Kasi yun lang siguro yung akyatan na nakikita siya pag dumalaan. Nung huli, nakita ko daming umakyat sa bridge eh. O nung panahon ng rally, gusto nila makita yung presidente, di ba? Kung saan sila makyat. Pero siya lang ang umakyat. Di ba, palagay mo, pagka hari yung dumarating, nakakabayo yun. Talagang pag hindi mo makita, akyat ka talaga sa puno. Pero siya, gusto niya na makilatis at gusto niya na mag-observe kung sino talaga ito si Jesus Christ na napabalitaan niya, because the fame and glory of the Lord Jesus Christ is scattered abroad. Nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, bumubuhay ng mga patay, ang mga bulog nakakakita. Kaya nababalitaan niya, kahit na wala siyang pangangailangan, excited po siya na makita siya. Dapat ganun po tayo. Amen? Dapat excited tayo na pumunta sa church. Pag excited ka na pumunta sa church, ay may early bird yan. Excited ka eh. Kahit na napagod mo, bakit? Makakarinig na naman ako eh. Mapipil ko na naman yung presensya ng Lord eh. From Monday to Saturday, talagang lumulumo ako sa mga problema at pinagdadaanan sa buhay. Pero linggo na naman, makita ko lang yung pangalan ng ating Panginoon na Savior ko, naku, lumalakas ako. Diba? At ganun. Lumalakas tayo. Iwanan natin yung kaldero muna sa labas, sa isip natin. Mga problema, yung nararamdaman natin, hayaan nyo na kumilos sa Diyos. Kagaya ni Zacchaeus. Alam niya na darating si Lord doon, wala na ibang daraanan eh. Kaya, nag-save na siya, talino niya, di ba? Talino ba si Zacchaeus? Talino. Pero hindi niya kinahiya yung kanyang pagkabinuno. Yung social status niya, yung simple of status niya, na gift tax collector siya, hindi niya kinahiya. Kahit na mayaman siya, hindi siya nahiya na umakyat sa puno. Pag mayaman ka, kaya mo bang umakyat sa puno? Hindi, tanungin mo yung bodyguard ko. Bodyguard, akyat kayo. Walkie-talkie. Kamusta na si Jesus Christ?
Dumaan na ba? Siyempre modern days eh. Dumaan na ba? O ng tsura, ay iba yung nakita mo. Iba yung may relationship ka sa kanya. Iba yung stay connected ka sa kanya. Kailan stay connected tayo sa Lord? Ang dami na tayong mga problema sa buhay. Tapos naglalayo pa tayo. Parang si Pedro. Si Pedro naglayo eh. Nung hinuli si Kristo, lumayo, dumistansya eh. Bakit? Ihuliin din siya eh. Pero hindi siya, no? Sa Kiyon, grabe ito. Ang talino, ang yaman, bandak nga lang siya. Pero yung pagkayaman niya at pagkapandak niya, baliwala sa kanya. Ang nais ko lang, makilates ko, si Jesus Christ, kung ano mayroon siya. Pero lang! Amen? Wala siyang karamdaman, may kapayapaan siya, may kagalakan siya, ayos siya, normal siya. Kaya ang nais ka lang talaga makilala niya ng lubusan. Dapat mga mananampalataya, mga leaders of the church, dapat makilala pa natin ang ating Panginoon deep. Kung mababaw lang, ay kunting problema lang, kukomplain ka na, nadarinig mo ito. Mababaw lang pagka-Kristiyano mo. Wala. Sa panahon ngayon, laliman mo ng konti. Sabihin mo sa katabi, laliman mo ng konti. Paano mo lalaliman? Labanan ito ng spiritual. We reason that flesh against flesh and blood. Hindi tayo nakikipagbugno sa tuwan naman. Ang kaalaban mo natin is spiritual wickedness in the high places. Ang dami mga pamunuan, mga pamahalaan, mga kukontra sa salita ng Diyos. Itong laman natin, ang nais ng laman natin, yung kalooban natin, kung anong gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos. Kaya yun yung pangingina po natin. Kaya kailangan may God's wisdom po tayo. Matalino ang mga anak ng Diyos. Pinan mo nga nung matalino. Smart ang mga anak ng Diyos. Ito mo si Zacchaeus, very smart siya. Pinipinaya. And then, kahit napantak siya, talaga nanguna pa siya. Ayun, pwede ka pa tip collector na luluko-luko ka. Musta buhay? Ito. Laylay balikat. Kipe. Tawag doon force humility. Ayaw na Lord at force humility. Gusto na Lord, yung tunay ka. Ayaw niya na hypocrisy. Kung ano ka, yun ka. Bait natin kung nasa church, pero nasa labas, ano na? Kayo na nakakilala sa sarili. Panahon na para mag-mature tayo. Ilan na tayo sa pananampalataya, inanaban na tayo ng Lord, hindi tayo darating ang Lord. And at twinkling mo ba na, there is a sudden change. Hallelujah! This mortal body will change into immortality. And we will come up. Ang mga karapat-dapat ang kukunin ng Diyos. Ang mga banal, walang kapintasan, walang kulubot, walang mansa. The church that is full. The church that is blameless. The church that is without wrinkle. Yan ang kukunin ng Lord. Maraming asa na darating. Darating si Lord. Maraming umaasa na irarapture. Oh, hallelujah. Pag ang love mo sa Lord ay hindi first love, hindi naglalaglag at hindi umiinit, malahininga, wala. Malabo. Kaya pagsikapan na po natin. Okay? Sira. Verse 5. Ito na yung pinaka-title natin. Ito, nakadaan ng ating Panginoon. Pag pinansing ka ng Diyos sa tumingala, nasa baba siya. Pero nung ang liit sa kay Diyos, ang tumingala yung Panginoon, grabe. Bakit nandiyan ka? Di ba? In-address siya sa Diyos! Alam niyo, pag tinatawag tayo ng Lord by name, kaya mapalad ka. Kaya nakaklat. Masaya nga kayo dahil ang pangalan niyo ay nakatala sa aklat ng buhay. Hindi dahil sa nagpapalaya sa pagpapagaling ka. Papalaya sa demonyo at mga miracle. Kung inatasan na natin Panginoon yung kanyang maalaga, okay? I will give you the authority to cast out demons, to heal the sick. Tapos, dumating sila, tuwang-tuwa. Hallelujah! Napakaraming gumaling.
Napakaraming lumayas ng demonyo. Ano sabi ng Lord? Huwag kayong magalak yan. Dapat magalak kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Nakatala. Pero mo, nakatala sa aklat ng buhay pangalan natin. Who are we? We are Gentiles. Sino tayo? Pero napag-Diyos eh. Ganun magmahal ang ating Lord. Grabe magmahal ang ating Lord. Amen? Eh, minsan, yung iba, talagang suktulan yung problema, saka lang nila hanapin ang presensya ng Lord. No. Ngayon pala, itaas mo pa lang ang kamay mo, may nararamdaman ka, kailangan may pag-asa ka. Mararamdaman mo eh. Nakasama mo ang Diyos eh. You walk with God. Kahit na may pinagdadaanan ka na sakit, kahirapan, relasyon yan, emotion yan. Kabi-kabila ng problema pag nanood ka ng TV, problema sa gobyerno, kung ano, nanood ka ng vlogger, iba-ibang news. Punta ka na lang sa good news, sa fake news. Good news, 100% yung Bible. The scriptures is the good news. May pag-asa ka dyan. Sa Diyos. Talian mo. Tumaba ka dyan. Bakit? For today. I must. What? Sinigurado, pag must, it is a must. It is an ought to be. Dino mo, ang Panginoong Isus, sinabi niya kay Zacchaeus, I must. Nag-overnight siya dyan. Akala niya dyan lang yung katangal niya. Naglalakad dyan, malayo pa. Pinatuloy niya dyan. Kaya sabi niya, today, I must stay at your house. And, bumaba agad si Zacchaeus, and the Lord received him joyfully. Grabe ang ating Panginoon, tuwang-tuwa ka sa Zacchaeus eh. Gusto niya siguro kandahin, talpanta. Diba? Diba? Kasi lumalapit sa kanya eh. Diba? Hindi tulad ang kanan ng Diyos na parang bata. Hindi na bata ito, pinuno ito. Ang talino nito eh. Ang yaman nito eh. Ay, tuwang-tuwa ang ating Panginoon eh. Lumpanta po. Diba? Gusto niyang hilihin siguro. Eh sabi, I must stay in your house. Pag sinabi na, Lord, na I must stay in your house. Did you not know that your body is a temple of the living God? This is the house of God. Then, kailangan yung presence na Lord na nilaki. Hallelujah. Woo! Blessed be the name of the Lord. Nako, pag tumawa ka, Lord, this is the day of something. Harden not your heart if you hear His word. Because you don't know what will happen tomorrow. And you cannot even guarantee that tomorrow you are still alive. Whether you are rich or poor, pag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mong patigasin ng iyo. Pag nag-usap ang Lord sa iyo, huwag mo isulat mo pa nga yan eh. Imimitot mo ka pa nga yan eh. Ang tagal ng panahon, hinahanap ko ang solusyon, yung katubunan. Nandito lang pala, nung narinig ko ang salita ng Diyos, pumasok sa puso at isip ko, alagaan mo yun para lalago, mapupunta sa mabuting lupa. And it will multiply 30, 60, to 90, to 100 fold. Paghawakan mo yun. Ano pang mag-usap ang Lord? Iba. We must be serious. Amen. Hindi natin ino-honor ang Lord, our lips, pati na hearts. On how we wake up, our thoughts, our mind. Hallelujah, praise God. Pero alam mo, pag tuwang-tuwang Diyos sa'yo, pag nagpuri ka, nagsamba ka, blessing yan. Hindi ka bababayaran ng Diyos. That is the promise of God. Micah 20:20, I will never leave you, nor forsake you, even unto the end of this age. Tapos na ang mundo ito. Nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Natutulog ka lang, kapatid. Believers, viewers, if you are believers and follow the Lord faithfully, pag nawala na tayo sa mundo ito,
Natutulog lang po tayo. Ang mananampalataya sa natutulog lang. Kanyang soul ay natutulog lang, nakapreserve. The soul of the righteous preserved. Di ba po, sir? Kaya sabi ng Lord, you are a peculiar people, a holy nation. Pinili kita sa karamihan. Pag ang Diyos ang pumili sa iyo, walang buwang na kahirapan. Walang buwang karamdaman. Pinili ka na Diyos, sumunod ka na. But when they saw, they all complain, say, he has come to be a guest with a man who is a sinner. When they saw Jesus Christ and Zacchaeus, there are only characters here. The crowd, Jesus Christ, and Zacchaeus. Because nasa crowd kasama yung halaga niya, pero hindi mination niya. Remember, that chapter 19, verse 1 to 10. Tatlo lang ang verse na kay Jesus Christ na nagsalita siya. Yung 7 verses tungkol kay Zacchaeus. Amen? Grabe. Gano'n katindi si Zacchaeus. Eh, minsan, pag matindi ka sa Lord, padami ko talit mo. Hindi iyo yan. Pinagkatiwala lang sa'yo ng Lord. Stewardship ang tawag. Kaya kung may talent ka, para mag-prosper ka, para matagdagan ng Lord, you must exercise what the Lord give. That is a gift. Pagkaloob ng Diyos, abay, mahalin mo. Dahil Diyos ang nagbigay. Huwag mong baliwalain yan. Pag ang talent mo ay sa music, pagkikihin mo, Lord, i-level up mo yung aking tenor. Di ba? Dati, barito na mo ngayon, soprano na Lord. Dapat gano'n tayo. Amen? I-level up mo. Kaya natutuwa ako pa siya. Dati drum lang. Na-drum lang siya. May marunong na mag-bass. May marunong na mag-Richard. Nakikita ko eh. Bata pa lang, talagang ano niya, incline yung music sa kanya. Hindi ko nililipat dahil ako ko. Pero nakikita ko po. Pati yung pagbabasa niya ng Bible. Halos matapos siya ng Bible. Ay maganda talaga, patasanayin mga bata. Train up the child the way it should go. And when he is old, he shall not depart from it. Kasi nanay mga Lord, ang mga bata sa Word of God, kahit maraming gadgets yan, papasok at papasok yan, huwag ka lang manginawa. Amen? Eh dito pa, meron talaga mga taga-usik. Pinersecute sila. They were grumbling because they know that Zacchaeus is a tax collector. Iniisip nila, mandaraya po siya. Bakit siya pupunta sa magiging case niya? Samantalang ito makasalanan. Si Jesus Christ walang kasalanan. Minsan, yung mga mayayaman na pataas, ayaw mag-praise the Lord yun. Oo, ayaw. Eh, taas eh, di ba? Mga mayayaman. The Bible tells us that it's hard to be rich to enter into the kingdom of God. Si Kristo ang sabi niya, mahirap pagkarihan ng Diyos ang mayayaman. It is an easier assignment to enter into the other side. Mas maigi pa yung kamelyo. Biro mo, grabe. Kaya pag nag-share ka ng mayaman, alam mo, baliwala lang, pero nakikinig ka. Palilo mo yan. Sana hindi ako yumaman kung wala si Lord sa akin. Ganun yan. Ganun yan. Amen pa? Kaya nga sabi ng Book of Proverbs, pag kumakain ka sa matibol na mayaman, tingnan mo yung suko mo at tinitignan nila. Tinigilaw. Mga mayayaman, huwag kayo magalit sa ako. Pero sabi ng Lord, sabi ng kanyang mahalaga, o sino maliligtas? Kung mayayaman, hirap maligtas. Nothing is impossible. Pag nahabag ang Diyos sa mayaman, abay kaya niya siya i-convert. Kaya lang ang hirap talaga. Kasi mayaman. Pero si Zacchaeus, hindi. Kasi hindi niya kinahiya eh. Kaya tumutuwa siya sa kanya nung bumaba eh. Hindi nga eh.
Hindi niya pinansin ito. Tuloy pa rin si Lord kasi sabi niya, I must stay at your house today. Kaya tuloy-tuloy sila. Amen po? Okay. Yan yung unang ano ng ating Panginoon. Yan yung unang verse niya. Okay. Siyempre po. Ready na tayo. Intindi niya sa Kiyos. Dito na kilala niya na si Lord. Akala niya si Lord yung ano lang. Ayan. Kausap niya na eh. Close na sila. Close. Alam niyo, pagka-close kayo kay Lord, may papagawa sa'yo. Pag mayaman ka, ito ay papagawa sa'yo, mga mayaman. Mga viewers na mayaman, ito ang papagawa sa'yo ng Lord. Kaya kung kaya nyo ito, kahit antindi mo, the Lord will receive you. Then Zacchaeus stopped and said to the Lord, Look, Lord. Look, Lord. Tignan mo pa ginawa. Nagpalaki na si Zacchaeus. Ano to? Lord. Tatlong yun yan eh. Lord, Lord. 3 tawag dyan. Antindi yan. Ano yan? Ayan na. I give half of my goods to the poor. And if I have taken anything from anyone by false accusation, pag sinabi false accusation, di sigurado. Basta singilin mo siya. Pag alam mo na nataya ka, pag-ibasa ay okay. I give half of my belongings to the poor, and if I have taken if I have cheated anything from them, I will pay back 4 times. Much. Apat na doble. Hindi, maghirap. Sabi niyo, maghirap si Zacchaeus. Hindi maghirap si Zacchaeus. Alam niyo kung bakit? Matalino yan eh. 1/2 lang yung binigay niya. Diyan ka magkukumpute, may kalahati pa siya. Kaya kayong mayayaman, huwag ibigay lahat para may maiwan. May kilala kong mayaman sa kainitan. Ating ko, na-scam. Walang guide ng ating ang Holy Spirit. Okay. Mayaman, talagang mababait. Sige. Pag-kilo ka sa'yo. Iwan ka para hindi mo sisihin ang Diyos. Amen po. Matalino siya sa Diyos eh. Kalahati lang ang pinag-uusapan. Kung may 100 million siya, abay 50 million lang ang itutustos ko. Kasi wala naman akong dinaya eh. Kung false accusation at pumunta sila sa akin, dinaya mo yung BIR ko Ikaw ang examiner ikaw ang hipi Bakit dinaya? Pakita mo, patunayan mo. Patunayan mo. Kaya lang po. Siyempre, yung kanyang pagkatao eh. Talaga niyo may pupunta ron? Wala saan doon din sa kayo. Bakit? Wala naman talaga siya dinaya eh. False accusation mo Gusto pa kayo? Marami na bang nadaya sa inyo? Nadaya sa oras, lagi kang late, lagi kang nangangako, darating ako, pupunta ako dyan sa ganito. Yung date natin, pakainin kita, darling. Di ba pangako yun? Dahil mahal ka ni darling, nakakalimutan niya. Pero may mga tao na sensitibo. Sensitibo. Inililista yan sa isip niya. Tapos sisingilin ka sa takdang panahon. Kaya ingat. Ingat. Kahit na mahal mo yan, mahal ka yan. Magdinilag yun. Kaya kayong mga asawang lalaki, pag nangako kayo sa asawa nyo ba, nasa mga asawa nyo, ito pa rin nyo. Pag sinabi mo na hindi na kaya yung budget, sabihin mo para abunuhan niya. Para mag-meet kayo, kung paano kayo walang budget, mag-McDo na lang kayo muna. Tapos mag-pray kayo, doon ang anniversary nyo. Kung wala McDo, anong gawin nyo? Bili kayo ng talong, okra, saka talpos ng kabuti, at saka tuyo. Pasalamatan natin ito. Ito yung ating celebration.
Bakit po? In everything, give thanks, for this is the will of God. Darating din ang hamon. Hindi mo pa panahon para magkahamon. Kasi hindi mo pa kaya. Baka makalimutan mo siya. Sinabi ni Solomon yan eh. Huwag mo akong payamanin. Huwag mo naman akong pahirapin. Tama lang. Oh, amen. Daming mga Solomon dito. Tama yan Solomon eh. Bisa. Pero tayo sa panahon natin ngayon, pata na si Solomon eh. Greater Solomon is here. In Jesus Christ, we have the mind of hallelujah, praise the Lord. Amen. Kaya very advantageous tayo ngayon. Very smart tayo ngayon. Amen po. Kaya kaya mo nang umakyat sa psychometry. Ibig sabihin, kaya mong lumidel up. Kaya mo rin lumidel down. Multitask ka. Kahit na anong ranggo mo, anong yaman mo. Pero pag mahirap, naabot mo sila. Kasi matatino ka eh. Hindi mo tinitignan yung sarili mo na mataas. Tinitignan mo yung sarili mo na mababa. Kaya dito po, look, Lord. Lord, look, Lord. I give half of my goods to the poor. 19:9. Then Zacchaeus, and Jesus said to him, hindi, yung susunod. Sunod ba yan yung kanina? Ayun, ito yung kasunod, ano? And Jesus said to him, today, salvation has come to this house because he also is the son of Abraham. Tignan nyo, son of Abraham. Lipi siya ni Abraham. Si Zacchaeus is a Hebrew name. And he is the son of Abraham. Kaya malakas ang loob niya, half of my goods and belongings, I will give it to the poor. And if anyone have false accusation in me, I will pay back 4 times much. I will pay back them. Pero mo, grabe. Mag-stand ka ng iyong tawag nito. Meron kang stand eh, may paninindigan ka. Meron mga tao may prinsipyo. Amen? Ang prinsipyo mo ay word of God. Ang tinig mo. Ang paninindigan mo salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Eh, nako mga kapatid. Who can be against you if God is with us? Kung ang hinahawakan mo ay pangako ng Diyos, who can be against you? Sumusunod ka sa mga pangako ng Diyos, tinatayuan mo yan, hindi ka nagdududa. Ang yaman mo. Sabi mo siya, katabi, ang yaman mo. Hey, ang Lord, the book of Psalms 24, the earth is the Lord and the fullness thereof. Siya ang nagmamayari ang lahat. Lahat ng nakadala. All that will therein. The owner is the Lord. Sabi sa book of Job, dumating tayo sa mundong ito, walang dala. Alis tayo, walang dala. Wala tayo, dumating tayo sa mundong ito, upot-upot. Alis tayo sa mundong ito, walang dala. Kaya malaman, kailangan ka dala. Ang report mo sa ating Panginoon ay yung soul. What is a prophet in man and became this whole world and lost his own soul? Kahit na nung yaman mo, kahit na nung kanong kakasikat, kahit na gano'ng kakatanyal, your fame, your glory, you are shining stars. You are somebody. Kasi binigyan ka ng Lord na ang dating mo talaga, ano eh. Kasi may mga tao ang dating lang, leader na. Alagaan mo yan, that is the gift of God for you. Wala kang dapat ipagmalaki. Diyos nang galing yan. Kaya gamitin mo yan. Ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag mong gamitin yung gift ng Lord sa'yo. Ayon sa iyong kalooban. Because there is a time of reckoning and accountability. Meron tayong panahon ng paghatol.
We all stand in the side of the Lord. Lahat tayo ay tatayo. Kaya pag binigyan ka ng Lord na pagkakataon na maging anak niya, grab it, the opportunity. Harden that your heart. Kung narinig mo ang gospel ng Lord, Lord, thank you. I believe, Lord. Ano man ang aking mga kasalanan, Lord, forgive me. Hindi ko pa alam yun, Lord. Ngayon, naliwanagan ako. Spiritually, I am enlightened. Akala ko tama yung tinatahak ko, Lord. Pero ngayon, naliwanagan ako. Maraming salamat po, Sir Kamara. Kagaya sa Kiyos, hinahanap niya si Lord. Nahanap niya, na-convict siya. Kahit naman, false accusation, ibibigay niyo pa yung kalahati. Pero yung mga pinagpala siguro nun. Diba, kasabi mo, kalahati yung binigay. Bigyan mo ako ng offering. Dapat kasi, sino naman nalalapit sa kanya kung wala naman talaga siya dinaya? Siyempre, papatunayan niya. Hindi matalino yun, di ba sama-sama bibigay yan? Ito na. Pangalawa na sinabi ng ating pay kanina, today, I stay at your home. At your house. Ngayon, today, salvation has come to this house. Nandun na sila sa loob ng bahay niyo. Sa kayo. Nandun na. Akala nyo nandun pa sila sa kalye. Nag-ministry yan. At pag naglabas ang salita ng Diyos, bawat ano yan, hindi ganun kadali yun. Hindi po. Lahat ng binibigkas niyan ay may kapangyarihan. Ang tawag po dyan, logos, salita niya. Pero it will turn into rema. Ang ibig sabihin, personal. Mangungusap ang Lord sa iyo. Personal mo kung anong problema mo. Pag binuksan mo ang salita ng Diyos, tamang-tama yung pangangailangan mo sa salita ng Diyos. Kakausapin ka niya. The logos turn into rema. Kaya matindi yan. Oh, anak din siya ni Abraham. Kaya, last verse. Last verse. Tapos na tayo. Intro lang po yun. Intro lang po yun. May nakuha na ba kayo? Meron na kayo bawat? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Si Juan, si Zacchaeus, son of Abraham. Pero si Jesus Christ, son of man, has come. Ano mission niya? Hanapin at magligtas sa mga nawawala. Nawawala si Zacchaeus. Nawawala. Kaya sabi niya, Zacchaeus, nandito na ako, nawawala ka, baba ka na dyan, ayan. Kaya mga viewers, bumaba ka na. Kung anong katayaan mo sa lipunan, anyaman mo, sikat mo, talino mo, baba ka na. Bakit? Malapit na eh. Hindi malapit. Pag edad 70 na, wala nga naman na edad 60 ka, 50, hindi po pauro, hindi po, pasulong. Pasulong tayo. Pasulong. Ilang edad ka na ngayon? Pinagbigyan ka ng Lord na matagal na panahon. Panahon na itong salita ng Diyos na mag-usap sa iyo. The mission of the Son of Man is to seek and save which that are lost. And this is the mission of the church. Go, preach the gospel to the poor. Kahit sinong kalagayan niya, kahit na rich, wala tayong itinatanggi. Ipangaral mo. Masakit? Basta sa katotohanan, mapapalaya ka. Ang mahirap ay masakit, pero hindi mo tanggap, nagtampo ka kay Bishop, ay talo ka. Ano ka? Pag nag-usap ang Diyos sa iyo, at masakit, ibig sabihin nangungusap ang Diyos sa iyo, papalat ka. Ako yun, tanggapin mo.
Tanggapin mo sa sarili mo. Salamat po at nangusap pa Lord sa akin. Dapat ganun po tayo. Hindi tayo kumukontrol sa salita ng Lord. Ang dami na magagaling sa YouTube ngayon. Nangangaral ng salita ng Diyos. Pero mag-ingat. Noon wala pa YouTube eh. Sabi na ng Lord, mag-ingat, take heed. There are many false prophets shall arise. There are many false teachers shall arise. There are many false doctrines shall arise. There are many false Christ shall arise. Apat. The Bible did not tell us that few. Many. Hindi na sasabihin ng Lord ako kung tila papasok sa langit ko. Kung pare-pareho lang po tayo. Hindi tayo pare-pareho. Viewers, huwag kang malungkot. Hindi tayo pare-pareho. Mag-research na kayo. Mag-pray kayo sa Lord. Maging sincere kayo sa Lord. Lord, have mercy on me. Kagaya ni blind Bartimaeus. Kagaya nung inagasan ng 12 years na dugo. Ang pananampalataya niya, mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, gagaling. Mga mayayaman, kagaya ni Zacchaeus, pray, kilala sa lipunan, pagpakababa ka na. Hanapin mo na si Jesus Christ. Kasi ang daming nangangaral na Jesus Christ sa YouTube. Hanapin nyo na yung tunay na Jesus Christ. Ang tunay na Jesus Christ, He is the Alpha and Omega. He is the God in the Old Testament, and He is the Lord in the New Testament. When He was resurrected, He is the Lord God in the Bible. The name of our Lord God is Yeshua, Jesus Christ in English. Jesucristo in Tagalog. Amen? Kaya kung ipagpagkakilala nyo kay Jesus Christ, mag-research na po kayo, mga religious leaders. Magiging kayo ng habag, ang Diyos ay mahabagin. Pag sincero ka, ikagad ka na sa tama. Sinabi niya yan sa book of John. I will never leave you forsake, orphan. I will give you a comforter. I will send the Holy Spirit to guide you in all truth. Baka alam mo lang half truth, 1/4 truth, 3/16 truth. Pag nasa katotohanan ka, the Lord will guide you in all truth. Makikilala mo yung kabuuan ni Kristo. Makukumplito ka at masasatisfy ka sa buhay mo. Sinabi niya yan sa Book of Psalms, chapter 91. With long life, I will satisfy you, and I will show you my salvation. Habang ikaw ay nabubuhay, makukontento ka. At ipapakita ko sa iyo ang kaligtasan na nagmumula sa akin. Hindi lang kaligtasan sa kaluluwa. Kaligtasan pati pagkaras. Kaligtasan pati relationship mo. Iayos ko, ipoprotect ko yung relationship nyo, ipoprotect ko yung business mo, kahit na hindi ka binayaran, hindi ka nakakulit, hindi ka mapapagpag. Dahil anak kita. Pangako ng Diyos yan. Magbago lang po kayo. Hindi pa ako ganun. So, the mission of the Son of God is to save. Ginawa niya ba yan? Yes. Nag-ministry siya for 3.5 years. Save? Yes, it's a relationship. Yung nanaysan ng demonyo ng 2,000, save. Si Lazarus, 4 days napatay na. Na-crucify siya, nagkaroon ng great earthquake, nagdilim. Yung mga patay, galing sa ilalim ng lupa, nabuhay. Ganon yung Diyos natin na sinasabi. Ganon kapangyarihan yung Diyos natin. Kaya huwag kayong matakot na mangaral ng katotohanan pagkasama mo ito. Tapos na? Retasyon pala. There are points to ponder. There are 3. Ano yun? Ito ang pinaka-problema.
Pag sinabing point to Father, may punto siya. Pag sinabing Father, consider carefully. Pinag-isipan maigi. Amen? Hindi lang tayo nagdideliver ng salita ng Diyos sa ganun lang. Kaya kung nagtuturo, sabi ng Book of James, mag-angat ka na. Huwag mo lang hangarin magturo, baka mamaya, hindi mo gift yan, sarili mo yan. Accountable ka sa harap. Ito. Amen po? Kaya marami nagtuturo, kaya sabi niya, false doctrine. False teachers. Our generation, a lot of false teachers. Malalaman mo pagka kumukontra na sa Bible, that is false teaching. That is false doctrine. Nasa Bible lahat eh. Kaya alam mo kung sino nangangaral ng katotohanan. Kung nabulag ka man, nagdilimang ka sa gawa ng mundo ito at sa kagawa ng away, kailangan hingin mo sa Lord yung spiritual enlightenment. Iyan ka ng Lord. Nakikita mo, ang daan mo. Alam mo yung masama. Alam mo yung nagdadaya. May discernment. Ako? Dinaya ako, may discerning naman ako, diba? Pero hindi na ito linayaman eh. Yung pera sa mundong ito, dito, hindi yan ito linayaman. Kasi ninanakaw yan. Pinakalawang yan. Pinakalawang. Pinakaawayan yan. Pag may kunti ka, pag mahirap ang buhay, alam nyo na. Kaya sabi ng Lord sa Book of Matthew, chapter 6, lay up your treasures in heaven. Hindi na tayo nag-isip ng kayamanan sa langit. Kaya sabi mo sa katabi, mapalad ka. Mayaman ka sa langit. At bukod doon, sabi niyo pangalan mo, ano pala? Ang tindi mo. Viewers, ha? Tiyakin lang natin. Ang nakatala, yun. Pangalan natin sa plat ng buhay. Ay, nakatala, Bishop! Tapos nagkakasala. I love. Don't be offended. I love you with the love of the Lord. Grabe. One of the characteristic of Zacchaeus. Very harmful. Very harmful. You want to be lifted up? Then you must be humble. Kung gusto mo na mataas lagi, ibababa ka na. Kahit anong narating mo na, wag mong tingnan yung sarili mo na napakataas. Pare-pareho tayo ng tinagalingan. We have our Father in heaven na pray. Isa lang po ang Ama natin sa langit. The eternal God, the creator and the preserver of all things, the source of all that is good. Lahat ng mabubuting bagay sa Kanya nagmula. Kaya pag masama, alam niyo na kung saan ang galing. Sa Satanas, yung mundo ito, yung sarili, yung will na, hindi yung will na. And when Jesus came to the place, He looked up and saw him. Thank you. Universe, workers, least, nagmamadali na ang ating Panginoon. Redeeming the time, for the days are evil. 2,000 years ago, ipinapangaral na ni Apostol Pablo. Samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat masama na ang takbo ng mundo ito. Kaya sabi doon sa Ephesians chapter 6, kaya nga, you must put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Pag punong-puno ka ang salita ng Diyos, anumang bagyo na darating, anumang calamity, anumang virus na darating, nakatayo ka. Kasama ang Diyos sa buhay. Huwag kang mag-alala. Pangako ng Diyos. Ang kailangan mo lang, magmadali ka na. Pag may tawag ka sa Lord, ipagamit mo na yung talent mo. You must exercise, you must utilize, you must use the talent that God has given to you. Hindi sa iyo yan, sa Diyos yan.
Panahon na. Ginigising na tayo ng Lord, believers. Tulog tayo ng matagal na panahon. Panahon na. Kagaya ni Zacchaeus. Mayaman. Matalino. Anak ng Diyos yan. Wala siyang may pagmamalaki. Pero nung napalitan na si Jesus Christ, maaaring hindi niya na napalitan, nabasa niya yung Messiah. Kaya ngayon na lang ang kanyang hangat. He sought to see Jesus, who Jesus was. He is trying to meet Him. Kaya ginawa niya lahat ng paraan. Hindi niya kinaya na siya pinuno. Hindi niya kinaya na yung sycamore tree na kinampiyan ng marumi. Hindi niya kinaya. Minsan, mga mayayaman, kung natin kaya pagsunod-sunod. Kung natin kaya mag-praise the Lord, hallelujah. Yan ang sekreto ng kapayapaan at kagalakan. Yan ang sekreto ng tunay na yaman. Kung gusto mong makumpleto, kailangan ilagay mo ang Panginoong Hesus sa puso. You must obey His command. Knocking at the door of your heart until now. Hindi nagsawa-sawang kumatok ang ating Panginoon. Make haste. Make haste. Hanggang magpakababa ka. Hindi mo lang kukuha ang kalooban ng Lord kasi mataas ka eh. Make haste. Calm down. Today, I will stay at your house. Today, I fill you with the Holy Spirit. Templo ito ng Diyos. Pupuspusin kita. Patitibahin kita. Gagamitin kitang sisidlan para maraming mapagpala at maligtas sa iyo. Gagamitin kita kagaya ni Jesus Christ sa paggamit ng Amang nasa langit. Nung siya Panginoon. Ayaw nyo ba? Gagamitin ng Diyos. Ang sarap paggamit sa Lord. Dati, ayaw ko rin. Ayaw din namin ng pastor. Pero wala kami magawa. Bakit? Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Kahit anong bagyong dumating, hirap, tiisin, karamdaman, persecution, false accusation. Ano pa? Hindi namin kinahiya ang aming kalagayan. Kung wala. Kung mayroon. Marami kami natutunan sa Diyos. Hanggang ngayon, natututo pa rin ako. Bishop na ako. Kaya huwag niyo pamalagyan na magagaling kayo. Hindi po. Pag sa Lord, maaaring ibang bagay, magaling kayo. Pero pag sagot sa Diyos, hindi po ganun kagaling. Nais ng Lord na nasa atin lagi, sa puso at sa isip. Huwag kang humiwalay sa Kanya. Gusto mo blessing? Huwag kang magkasala. Alam niyo kung bakit? Pag pumasok ang kasalanan sa ating isip, sa puso, sa pagsasalita, ang Holy Spirit di makakakita. Kahit na nung research mo sa Bible, malabo. Mapabasa mo, pero hindi mo gano'ng maintindihan. Kaya sabi ng Lord sa buong Matthew chapter 5, Blessed are those who are poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Blessed are those who have pure heart, for they shall see God. You want to see God? You cannot see God literally because God is His Spirit. You can talk to Him, you feel Him, He can demonstrate His power to you because you are His children. You are His son. You are His daughter. We are the sons and daughters of the living God. Kaya makagilos po siya sa atin, no? Gustong-gusto niya na mag-stay eh. Kaya lang, hindi natin nag-grade natin yung Holy Spirit. Kaya yung mga desire po natin na magagandang bagay, ay hahatagan ng kawan. Hindi makagilos ang Lord. Kaya sabi sa Book of Psalms, cast me not away from Thy presence, O God, and take not Thy Holy Spirit from me. Alis yan. Pagka hindi mo nasusunod ang kalooban ng Diyos. Number 2,
Kanina, house. He wants that the Lord abide in our hearts, in our life. Sinabi niya sa book of John, if you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done. Gusto mo pala blessing? Mananatili ang Diyos sa buhay. And Jesus said to us, today, salvation has come to this house because He also is a son of Abraham. Believers, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Lahi ka na ni Abraham. The numbers of the Gentiles, bago magsara ang grace ng Lord at yung mukha niya ay babalik sa Hudyo, kailangan may rapture. Para magkaroon ng New World Order at lalabas yung Antikristo, kailangan may rapture. Hindi makakalagtat ang pagre-reign ni Antichrist kung nandito ang Church of God. We are the restrainer. Kaya sabihin mo sa katabi, papalat ka. Ikaw ang tagapigil sa paggawa ng demonyo. Grabe. Kaya pag punong-puno ka, puspos ka ng Holy Spirit, silyado ka eh. Kaya nung nakarang virus, yung anak na ito, silyado yun. Ng dugo ni Cristo. Kaya hindi makapenetrate. Upo-upo lang. Upo na ano lang, yung natural na upo. At dahil inubo ka, dahil yung upo mo kasama mo ang Diyos, baka gagaling pa yung iba. Wait, inubo ka. Ay para ng Diyos. Your thoughts are not His thoughts. And your ways are not the ways of God. Sumunod ka lang. Sabi ko sila tayo. Sumunod lang. Walking with Jesus. Walking is the way. Walking on the way. Salvation. Kaya pag nangaral ka, dala-dala mo yung Holy Spirit, dala-dala mo yung Word of God, naku, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Itong bamo, na dati pumunta sa sabuhat, sa disco, sa mga kung ano-ano, sungalan, ngayon, dala-dala mo ng good news. Mare! Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga senior citizen, listen. Gusto nyo hindi mawala yung pagka-Alzheimer nyo? Ako, mag-witness ka na mag-witness. Oo. Huwag ka magdadaldal ng negative sa kapwa mo. Mag-witness ka. Tingnan mo, ginagawa ka. Lalakas ka. Gusto palang blessing eh. Healthy blessing sa Lord. Healthy blessing, money, dollars sa Lord. Pag nagkaroon ng cashless society, kahit na walang pera, sa Lord ka. Wala kang patalo-talo. Lagi kang panalo. Anak ka ng Diyos eh. Protektado ka ng ating Panginoon. Silyado ka. Pakakainin ka ng Diyos kada wala ng pagkain sa mundo ito. Kahit sa rin ng pagkain, kahit wala kang makain, magpastig ka lang, busog ka. Anak ka ng Diyos eh. Kaya kayo, mga believers, kailangan magsimula na kayo mag-fasting. Pangatlo, the points to ponder. Ano basa? For the Son of Man, the mission of the Lord Jesus Christ, when He is still in the earth, planet Earth, He is still 3.5 years. Wala siyang ginawa kundi magligtas sa mga nawawala. Hindi pumarito si Kristo sa mga hindi makasalanan. Sa mga matuwid. Pag sinabi yung mga religious leader, pag tingin mo sa sarili mo, hindi mo nakalang si Kristo, at tingin mo matuwid ka, wala tayong magagawa. Matuwid ka. Kung yung katwiran mo, hindi katwiran ng Diyos, sorry to tell you, against the law, against the scripture. Inherit the kingdom of God is not easy. Enter heaven is not easy. It's not a comfort zone. Pag nasa lupa pa tayo, marami tayong isusuko.
Marami tayong self-denial. Gusto mo maglingkod sa Lord? Alam mo na ako sa mister ko. Magpapaptize ka? Hindi. Sabihin ko muna. Ang kaligtasan, ang magliligtas lang sa'yo ang Diyos. Wala magdidesisyon niya para sa'yo. Sa'yo lang. Viewers, pagdating sa kaligtasan, Diyos ang magliligtas sa atin. Hindi yung tatay mo, hindi yung religion mo, hindi yung yaman mo, hindi yung boss mo. Ang magliligtas sa iyo, si Jesus Christ. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pera, relationship, karamdaman, soul, body, mind. Ang Diyos ang magkukulit sa iyo. Nung una, nung dumating si Kristo sa mundo ito, December na naman. I'm dreaming of the wedding star. Pinanganak sa sapsapa. Pero sa uli niyang pagbabalik, hindi na niya apakan ito. Makasalanan naman siya. Doon na lang siya sa loob. Alakahap. 1 Thessalonians chapter 4. Ganon tayo kamahal. Dati, ikaw tayo. Mahanap tayo na ito. Niligtas niya tayo. To whom shall we go? Saan pa tayo pupunta? Pag wala kang pera, ako makakatuloy yung mamahal ko sa buhay. Pero magsasama rin. Makakatulong sa iyo may turbante, pero maubos sa interes ng pera mo. At ibang mo, yayaman sila. Kahit na may pera ka doon, pag sinabi ng bangko, hindi, lubog na kami, hindi mo mag-withdraw. Tapatan po ito. Alam niyo, pag nasa Lord ka, hindi ka magkakaroon ng heart problem. Bakit? Nire-release ng Lord eh. May outlet ka, Lord, patawad po. Hallelujah, o, di ba, sarap na naman matulog. Pero pag wala ka sa Lord, wala ko, kahilaan niya. Yung lolo ko, yung tatay ko, nilati ko ako nung bata ko, lahat. Nakalista. Paano hindi ka magkakaroon ng enlargement of the heart? Ako sabihin ko, hindi ako makatulong. Bakit? Pinabalikan mo yung negatibo sa buhay mo. Ang pagtungunan mo ng pansin yung salita ng Diyos. Sinabi ng Lord eh, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. Amen. Looking unto Jesus, the author of the finisher of our faith. Siya yung ating iniintay. Kaya hindi ka nawawala ng pag-asa. Wala ka trabaho, hindi ka mawala ng pag-asa. Makakainin ka ng Diyos. May karamdaman ka, naku, the greatest physician is our Lord. By my stripes you are healed. Sa pamagitan ng kanyang latay, lahat tayo nagsigaling. Kaya pag mananampalataya ka, magtaka ka eh. Yung malusog, nag-exercise eh. Ang disiplina, ito yung talagang lifestyle, ikaw mahiga ka, hanggang ngayon buhay ka pa. Ang dami ka ng tinutumar, namidisin mo na nung bata ka, hanggang ngayon buhay ka pa. Bakit yung iba na wala na? Ang ibig sabihin, ang Diyos ang may control at may hawak ng buhay ng lahat. Kung ako sa'yo, magdidikit na ako rito. Itong yaman ko. May virus na darating ulit. Okay, welcome virus. Para tayong simple dyan, pero palamal ako sa tungkol ni Kristo. Kilala niya ang buong pagkatao. Mula hiblog, I count your numbers of your head. Sabi niya mo, ang mga nalalaglag sa ating buhok, alam niya, pilagyo eh. Pilagyo, kaya pag nag-complain tayo sa kanya, alam niya rin. Kasi may distansya sa bukomplain. Ang tindi ng Diyos natin. Hindi ka makakalusot. Sinabi ng Bible, no one can escape on the judgment day of the Lord. Walang makakaiwas. Lahat tayo ay harap. Kaya pag humarap ka, tiyakin mo lang na diretso. Diretso yung mata mo kay Kristo. Di ba pag nag-guilty ka sa tao, hindi mo madiretso yung mata mo sa tao yun. May Diyos yung kaharap mo. Ay, Lord.
kunting sakit lang pala, nagkumpleto ko, bilang taon. Pinapakain ko naman ako, may trabaho, ganda naman ang mga ko, kumple ako ng kumple. Kalista po. Dipit pa yun. Ayaw tayo pinagpaalan. Hindi naman tayo dyan. Meron na naman.